one unlike the other one. So, bati muna po tayo, Sir Robin, Miss Marian. Hello. Maganda. Casual daw eh, di ba? Hello. Okay. Thanks ha. Thank you po kasi nandito po kayo ulit. Salamat. O di ba ang ganda ng trailer? Hi, B. Salamat uli sa sa Star Cinema. Pasensya na ho kayo at medyo late kami ng ilang minuto. Palagi ko 15 minutos. Hindi po nangyayari yan ngayon lang. Oo, nagkaroon ng konting yung amin pong pagsasama kasi ng Star Cinema. Napakarami pong nabago dito sa pelikula. At kami po ay humahabol sa gusto nila. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyo dahil yung trailer sila ho ang gumawa ng pagkinis. At yung, ito po ngayon, yung buong pelikula, inuulit po namin ng sound mixing. Ni-require po ng Star Cinema na kailangan ang sound namin, yung kung paano sila gumawa ng pelikula, ganun kaganda. Napamahalo kami ng konti. Maraming salamat po sa pagdating, kaya muli ho, paumanhin at kami na late. Galing po ako doon sa Star, ano ba nga ba yun? Star Post. Sorry po. Okay, so first question muna from Ayan. Hi po. Hi. Good evening. Una-una po, congratulations po sa inyo dahil nakabuo kayo ng ganitong pelikula na para po sa amin. Tanong ko lang po kay Sir Robin. Yung ganitong klaseng pelikula na napagsama niyo isang angkan na hindi siya, bihira siya sa industriya. Paano nagsimula yung... The first sa industry. Oo nga po, galing, no? Tsaka... galing nga. Kay Sir Robin po, yung paano nagsimula yung concept? Sa inyo po ba mismo nagmumula na gusto niyo gawin yung ganitong theme? Lahat parang nalaglag lang lahat sa harap namin. Parang kailangan mangyari. Kasi ang unang proyekto ko dapat na gagawin, hindi naman to eh. Nagpunta lang ako ng Usamis dahil naglo-location hunting ako para sa isang folk hero. Sana gusto kong gumawa ng isang tikbalang. Doon ako nagpunta. Pagdating ko doon, may nakausap akong kaibigan kong General na Siga, si General Santiago. Sabi niya, ikaw, kung sino-sino yung gusto mong gawin, totoong tao ang gawin mo. Meron dito, yung ongkoy, puntahan mo. Dahil sinabi niya, dahil bilib ako sa kanya, siya yung matindi yung general na yun, yung nagkudita. Siya yung gumulpi dun sa mga nagkudita sa peninsula. Siya yun. Kasama na si Trillanes doon. Ganong katapang si General Santiago, Yun. Sinunod ko, baka ako naman ang gulpahin. Kaya pagbalik ko, galing doon, kinuwento ko na sa kanilang lahat na meron isang tao doon, hindi siya naagnas. Namatay na siya ng 21 years. Pagkahukay sa kanya, hindi siya naagnas. Medyo nagbukas ng isip ko yun. Tingnan ko nga kung gaano kaganda itong buhay na to. Nung ikinuwento sa akin, isa siyang ama. Isa siyang mabuting ama. Meron siyang magaling na ina, na asawa. At meron siyang mga matitinding anak. Nagkaroon ako ng interest, gusto kong gawin to. At dapat, ang kasama ko, pamilya. Kasi napaka tibay ng pamilya ng Paruhinog doon sa Usamis. Katunayan, sila ngayon lahat ang namumuno doon. May mayor, may board member, ganun yung pamilya nila. Kaya, inublig ako. Una, si Mariel, si Kuya Romel, na buuin yung pamilya. At praise God, natiis nila ako lahat dahil wala kaming ginawa sa set kundi sumigaw ako. Wala akong bukang bibig, kasi huwag na nga natin tapusin to! Yan lagi yung sinasabi ko pagka hindi maayos yung schedule Sila, si Mariel, si Kuya Romel, sila yung gumawa ng paraan para maging isang buong pelikula. 3 years in the making. Talagang... Hirap mag-schedule talaga. Saka tumama lahat dahil yung mga unang eksena ni Daniel at ni Matthew at ni RJ, na bata pa sila. Mabuti na lang, yun ang mga unang nakunan. Tapos yung mga hanggang dulo,
Kaya tumama eh. Kaya sabi ko nga, lahat parang Nakasulat talaga. Parang it was destined to happen. parang ito ngayon, yung ini-interview mo ako, nakasulat. Parang. Ang haba nung sinabi ko, yung pare naman nag-gusto. Yung mga ako tubig. Thank you po doon. And kay Miss Mariel po, in a way, you're back with ABS-CBN. In a way lang. In a way. in what way? Parang, gano'n mo na-miss yung environment? Syempre, ako nga lagi ko sinasabi, once you're kapamilya, you're always a kapamilya naman. Yun lang po. Thank you. Next question pa from Mami Jo. Hi, Mami Jo. Hello. Hi, Robin, and hi, Mariel. Congratulations. Sorry po, kasi breaking news din yung mga sa Moro Peace back signing today. Ini-research ko po kasi yung Kuratong Baliling. Paano nyo po natutunan at saka would you like to share us? Kasi Kuratong Baliling is Darling Bell. Yung bell na, Yes. Anong parte ng kultura ng Usabis yung matututunan namin? Bakit binebell siya? Tsaka, paano naiinganyo yung mga tao? Is it a warning or a call? You're correct. I can answer. It's a warning. Kasi, di ba nung panahon naman dati, wala naman tayong mga cellphone, wala naman tayong ano. So, dahil nga, pag may mga parating na mga, okay lang ba gamitin yung word na kalaban? Pag may mga dumadating na mga kalaban, ginagawa nila yung sound na yun. So, it travels. Yung people sa town, lahat sila, may kuratong baleling sila, and they do that warning sound that you're saying. Tama ba, babe? Yung usapin po ng kalaban, hindi lang yun sa tao o ano. Talagang yun po yung kanilang warning sign noong araw pa. Ayan po ay kasamang kultura na natin lahat. Yan na yung parang telepono. Pagka tinunog mo yan at nasa tuktok ka, dinig na dinig yun o may echo yun. Ilang barangay yung nakakarinig po nun. At napakagandang simbolo po kasi din nun. Kaya nila ginamit yun. Dahil ang kuratong lalaki yun eh. Ibig sabihin ng babae, baleleng. Mag-asawa sila. Yung pong itsura niyan, yung darling bells na yan, hindi sila pwedeng maghiwalay. Magkatuktong po sila. Yay. Opo. Ang galing ng tanong niya, di ba? Kaya po yung si Ongkoy, yung karakter ko, nung binuo niya yung grupo, dahil yung asawa niya, war wife eh. Hindi ito yung housewife. War wife. Pag nasa laban siya, kasama niya yung asawa niya. Kaya naging Kuratong Baliling. Di ba lahat naman ng heroes? Pero lahat ng heroes ganyan. Di ba si Gabriela at saka si Diego sila. Ganun talaga eh. Pag naging yung... Thank you. So, nakilala niyo po yung Pamilya Paruhinog, yung storya. Kasi marami na pong nagsulat tungkol sa Kuratong Baliling at sa storya ni Aldo, ni Ongkoy at ni Nato. Oo. Yung pelikulang ito ay just based on the true story or ito talaga yung totoong storya ng Kuratong Baliling? Ang tawag ko po dito kasi para po yung 10,000 hours din, true to life fiction. Kumuha kami ng mga totoong tao, katulad po nung kay Senator Lacson. Ito naman, pinaturn naman namin kay Ongkoy at doon sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Pero meron po siyempre, dahil pelikula ito, kailangan po tayo makapag-entertain din. Kaya po nahaluan ng fiction para maging cinematic. Last question po. Sorry. Si Sir Robin po, nung nagpunta po kayo sa Usamis at in-invite nyo na sila for the movie, ano po yung mga naging reaction ng mga taga-Usamis? Lahat kami, ako, director namin, at sila din, hindi kami pareho-pareho makahinga. Dahil sensitibo ang pelikula eh. Maraming taong pwedeng masaktan, maraming taong pwedeng matuwa. Pero nung nagpapalakpakan na yung mga tao sa sinihan,
nawala lahat yung aming, lahat kami nakahinga na. Lahat kami nagngingitian na. Noong una kasi hindi makapangitian eh. Lalo na may nakita silang armored van na medyo doon, medyo critical yung usapin na yun. Pero nung nagpapalakpakan na yung mga tao at nagsisigawan eh, hindi na nga marinig yung linyahan ng pelikula. Nabura lahat yon at nung natapos yung pelikula, sila pa yung lumapit, natuwa sila. Para sa akin, ano na yun eh, parang nakabawi na nga ako. Parang sa usapin ng pera, hindi pa, pero sa usapin ng yung pagiging magkaibigan, okay na, solved na. Kasi minsan, di ba, yung pera, okay yan eh, pero wag ka lang mawalan ng kaibigan. Kaya, eto, sa usapin na to, lalo kami naging mas matibay na magkaibigan. Thank you po. Yes, Robin and Marian, congrats again sa bagong movie Thank you po. na yun. Curious lang ako dun sa sa movie kasi particularly dun sa anting-anting na ginagamit. Ang question ko lang is ano yung papel nung o yung transition ng anting-anting sa movie? Una, kailangan mas malinaw kasi nasa 2013 na po tayo. 2014 na nga. Oo. May mga bagay po na ang plot ng pelikula. Hindi natin pwedeng lagi sasabihin natin, misteryo na lang eh. Marami po mga bata ngayon, malilikot na. Internet lang, magtatanong yan, meron ba talagang anting-anting? Ayoko naman silang lokohin. Kailangan mapatunayan kung meron. Pinaniniwalaan yan, nangyari yan. Kaya po sa umpisa pa lamang ng aming pelikula, nandun na yung mga Nephilim na sinasabi na sila yung meron talagang mga bumaba dito sa magmula sa usapin po ng Biblia ito at ng Quran. Meron talagang third creation, meron talagang mga fallen angels na napunta sa mundong ito at nag-iwan sila ng mga kapangyarihan. Sa usapin naman ng mga mahilig sa science, meron naman pinaniniwalaan na may ibang nilikha na alien na sinasabi na nag-iwan din ng mga kapangyarihan. Kailangan pong mas malinaw ang pagpapaliwanag namin ngayon kapag sinabi mong anting-anting. Hindi lang pwedeng ngayon sabihin mo, hindi, may anting-antingan. Ano yun? Oo, kailangan meron basihan. Kaya dito po umikot na sa kultura nating mga Pilipino na mas matagal ng mga panahon at pati sa mga bandila ng KKK, ng Katipunan, makikita mo yung ay na yun. Kaya yung ating kasaysayan, kasama dito sa pelikulan to, kasama ang anting-anting, kasama yan sa kultura natin. Kapag hindi natin nilingon yan, parang kulang. Yun lamang po yung amin. Salamat po. Pangalawang question ko lang. Si Daniel kasi ang halos sumasabay o dumidikit na dun sa pinagdaanan mo in terms sa show business ngayon. Ngayon, anong masasabi mo sa paglago ng karir ni DJ ngayon? Sa akin po, mas si DJ mas malayo ang kanyang naratingan. Sa usapin lang ng pagkanta. Lugi na ako doon. Sa usapin ng pagka magandang lalaki, lugi na naman ako. Hindi ko pwede sabihin na yung dinaanan ko'y dadaanan niya. Hindi fair yun. Parang ganyan. Meron siyang sariling tinatahak. Ako'y magpapaalala lamang. Kabats ko kasi si Tita Ethel. Kailangan ako magbigay bugay. Masasabi kong malayo ang karera. At lalong-lalo na nasa likod niya ang ABS-CBN. Malayo. Baka hanggang Mars, abutin ng bata ngayon. Yan lang. Syukran, Jidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ring? Hello, congratulations sa pelikula. Ang question ko, kasi napakaganda rin ng title, yung sa ngalan ng Ama, Ina, at mga anak. Paano naging yun ang napili na title dun sa pelikula? Kasi nabanggit nyo na ito ay tungkol din sa Kuratong Baliling. So, magandang title din yung Kuratong Baliling. Pero paano napunta siya dun sa title na sa ngalan ng Ama, Ina, at mga anak? Katulad po na sinabi niyo, sa haba ng paggawa ng pelikula to, ang daming naging title nito. Una, yung
Kuratong Baleleng, hanggang sa daming muntik pa nakakasuhan to. Dahil meron palang existing demandahan yon. Kaya medyo ang habang, hanggang isang araw, kailangan mag-decide kung ano yung title. Nung pinanood namin yung pelikula, isa lang ang nasabi ko. Etong pelikulang to, pamilya to. Ang isang pamilya, hindi yan mabubuo kung walang ama, ina at mga anak. Narinig na yun ng aming focus group. Maganda. Yung ama, eksakto, meron pa pong ano nun, ina, kapatid. Ano yun? Sorry. Sorry po, wala naman po ako ibig sabihin, basta katulog nun. Sabi ko naman, parang tayo ng gaya doon. Lagay natin yung sangalan ng ama, parang in the name of the Father. Yun po ang naganap. Follow-up question, pwede nyo ba i-classify yung tema ng movie? Kasi nung in-explain kanina, parang may mystical side, tapos merong parang historical, tapos may parang true to life, yung parang, tapos nilagyan ng action. Saan siya mas lamang dun sa tatlo na yun? Mystical, true to life, historical? Realidad po siya. Yung buong pelikula ngayon, pag naupo ka, totoo to, nangyari to. Yun lang ang sasabihin. Hindi ito kasi yung parang gusto lang mag-action. Di ba? Nakakainis yung ganung pelikula eh. Wala, bigla na lang nagsuntukan. Ang gulo eh. Minsan, hindi naman kailangan magpatawa. Bigla magpapatawa dahil yun ang genre. Pero hindi po eh. Ito, realidad lang to. Nilagyan ka ng... Yung mga tanong mo sa sarili mo, na katulad mo, bata ka pa. Meron kang mga bagay na hindi inabot. May mga hindi ka inabot. Kasi ako, bata pa rin naman ako. Marami naman dito, hindi ko rin inabot. Pero pag pinanood mo, may makukonfirm siya yung mga nangyari. Nangyari pala yun. Okay. Yun yun. Hindi naman dahil sa pelikula namin, siguro hindi naman din kami susuportahan ng Star Cinema, kundi din nila nakita yung may gusto din namang sabihin yung pelikula bilang mga Pilipino. At gusto din natin maging masaya. Hindi naman po ito yung pelikulang maiinis kayo, na ano ba to, tapusin na to, bato. Hindi naman po ganun magaganap. Konti lang. May last question. May chance ba na maulit yung pagsasama-sama uli ng mga Padilla? May part 2 po ito eh. Kasi katulad nga po nung sinabi namin, yun na nga po ang pinag-uusapan namin ngayon, yung schedule ni Daniel. Kasi hindi siya matatapos dahil yung mga tao po buhay pa. Nandun pa sila at ngayon lalo pang gumaganda yung istorya nila. Dahil pagkatapos sila pagpintangan at ipukulan ng sila yung masasamang tao, pero sila po ngayon ang mga namumuno doon. Mayor, board member, papunta na ng mas matataas na posisyon. Hindi po pa natatapos ang kanilang buhay. At siyempre, bigla naman pong sinuwerte at binigyan ng pagpapala si Daniel na siya ang napakatayog ng bandila ng kanyang dala-dala. Sasamantalahin naman po namin, unang-una na ako at ng Star Cinema. Kaya po yung part 2, na dati ay malabo, ngayon malinaw na malinaw. Okay, thank you. Apo. Hi. Hi Robin and hi Mariel. Hi. Una, congratulations sa 10,000 hours dun sa sa film fest. Actually, tagal ko na inabangan tong movie na to. Nakita ko to first sa sa film fest. Akala ko showing na siya. Actually, kasi ang ganda ng trailer. So, question is, may mga news before na it's supposed to be a part of the film fest. Sumali po. Kami po ay, dahil sa gustong-gusto na po namin talagang maipalabas ito. Sapagkat kami naniniwala doon sa pelikula, sinali po namin yan. Doon, medyo hindi po talaga pang Pasko yung tema. Medyo masyadong ma-action ang mga naganap. Kaya po kami napunta ng itong petsa. At blessing naman po yun. Doon namin tinitingnan yun. Katunayan, nag-away lang kami ni Kuya Romel doon eh. Dahil siya lang naman ang nagsali. Dahil usapan namin, 10,000 hours ang isasali. Pero syempre, dahil producer si Romel dito, sinali niya. Pero ang nangyari, kung matanggap, okay. Kung hindi, ibig sabihin, January tayo.
Kaya po nung naging January, parang tingin namin, blessing. Thank you. And kasi knowing that you have an eye on doing films, paano kayo nag-work ni Direk John dito sa movie? Or kasi mas marami ka di idea, so paano siya nag-agree sa'yo or siya I don't know how that works. Si Direk? Madalas kami mag-away ni Direk nung ginagawa ng pelikula to. Ito ang aming referee. Oo, pero yung away namin, hindi yung, walang usapin na personal. Director at producer. Kasi ang producer, yung budget Pagka medyo masyado ng artistic ang ngayong mga pinagkakagawa at ang producer naman ng nalulungkot, hindi din tama yun. Pero dahil kami magkaibigan, hindi kami umabot sa paghihiwalay. Kasi kung ibang tao yun, hindi ganun ang aabot yun papalitan na lang yung director. Pero dahil kami magkaibigan, magmula pa nung basta't kasama kita, assistant director po namin yun. Masasabi namin kaibigan talaga dahil nung pumanaw ang kanyang ina, ako po ang napagbilinan. Kaya noong matutuloy na ang pelikulang to, siya agad ang unang-unang pumasok sa isip ko. At siya lang ang naglakas loob na mag-research po sa Usamis. Si Rex Pogi. 5 araw po siya doon, paikot-ikot doon sa kabundukan ng Usamis. Nag-research siya. Kaya hindi po na masasabi na kinuwentuhan lang kami. Hindi po. Nagpunta si Direk doon, nag-research siya. Thank you. And speaking of producer, I've heard na si Mariel naging producer ka din ng movie. So, and then, I tried. yeah, marami. Di ba, hirap pala mag-produce Yun ang natutunan ko. Siyempre, lahat dumadaan sa'yo. Tapos, siyempre, meron akong super boss, di ba? So, ako yung nagre-report dun sa boss ko. Minsan may mga tanong, hindi ko masagot. So, nahirapan ako mag-produce. Oo. Sa akin lang siya nahirapan. Teka, sa yung schedule, ang hirap-hirap talaga nung time na yun. Lahat may ginagawa, may soap siya, may lahat busy. So, it was really hard. Pero sa awa ng Diyos, tapos rin yung movie. Yung, kasi before nakita na mag-acting. And then, ano yung, gano'n Kaiba? Oo, kaiba. Iba siya. Kasi hindi siya ako. Kung gaano ko yung kababli. Yeah, Kasi syempre nanay siya ang mga nanay, di ba? Iba yung mga nuances nila, iba yung actions nila, iba lahat. Pag nanay ka na, iba. So, yun yung mga kinailangan kong pag-aralan. Tapos, 9 pa yung anak ko. Diba? Kasi ito nangyari na to, hindi ko naman hiningi yung role na to hindi ko naman siya, nangyari lang na napunta siya sa akin. 4 o'clock, hindi naman, hindi. 4 o'clock ng umaga, actually kaya nga, naging maganda na naging Padilla movie siya, kasi hindi siya yung sobrang yung, from the very start, pinano na ganito. 4 o'clock ng umaga, ginising ako ni Robin, sabi niya, gumising ka, may shooting tayo. Okay, ganon ang storya niyan. Oo. Diba, surprise! Oo. Pero, it turned out, mas naging okay naman siya. Tapos, napasok na rin sila Bella, sina Kylie. So, naging family movie na siya. Yan, thank you. Thank you. Ako may tanong. Yes. Properly paid. Yes, Tita Ethel, lahat po, we were all compensated properly. Oo. Si Robin na mismo yung nagbibigay, ito, bigyan mo ng ganito. Ito, ganito. Wala ni isa na nagsabi, ito ang TF ko. Walang na gano'n kasi nga dahil pamilya. Si Robin na mismo yung nagsasabi, ito si ganito, ito si ganyan. Oo. Magandang gabi. Ang tanong ko muna una kay Mariel, since parang first action movie mo rin. Yes. So, diba? ano yung parang naging discovery mo ngayon sa movie at ano yung parang mga bagay na hindi mo nagawa dati? Na parang yun nga, parang for this movie, talagang nakita namin ikaw, meron kang baril, Armalite, lahat yata ng baril dala mo. So, ano pa yung ibang, ano pa yung parang ma-expect namin from you in seeing this movie? Actually, I didn't have to do a lot of action sa film na to. So, but with regards to sa gun handling, kasi prior to the movie, si Robin, tinuturuan ako. Actually, isang Pasko ang gift niya sa akin, Glock. Oo. Gulat ako. Di ba kakaiba? Ay, ito pala yung gift. Baril! Oo, gano'n. So, doon, nagkaroon na ako ng background sa gun handling. Pero yung
yung para ibigay na natin yun dun sa mga kabataang Pilipina. Tapos, kay Sir Robin naman. Kasi, yun nga, may maraming pelikula ngayon na lumalabas, nga, 10,000 Hours, yung mga pelikula ni E.R. Estragan, na parang it signals na nagbabalik na rin ang action sa Pilipinas. So, masasabi mo ba na yung mga pelikulang ito, kasama ng Sa Ngalan ng Ama, ang magdadala ng bagong era ng Pinoy action movies? Pipilitin po namin kasi kapag hindi pinilit ni ER at ng iba pang action star, mawawala po kami. Kasi talagang hindi po siya ipinoproduce kasi mahal. Hindi siya makaproducer. Kaya ang pwede po namin talagang gagawin sa aming makakaya, makagawa kami at maging okay naman ang star eh. Masaya kami at nabibigyan kami ng pagkakataon, maipalabas yung gawa namin. Pero para po sabihin na aasahan namin na sila sa kanila mag-uumpisa yung konsepto, hindi po masyado pong mahal. Sana yung mga sikat nila dito, mapusuan na gawan kami ng pelikula. Yun ang malaking bagay para po sa amin. Kasi pagka yung mga nagsabi, yung mga hari dito, automatic. May trabaho tayo. Ay, follow-up lang po. So, magkakaroon po ba to ng mga screening abroad para makita rin ng mga kababayan natin sa ibang bansa? Maganda yan, dolyar yan. Kung matutulungan mo ba kami? Why not? I-release din. Sagot na daw niya, sagot na daw niya. Pero maniwala ka sa akin kung saan man ito maipalabas, may pagmamalaki po ito. At lalong-lalo na kung sa mga kababayan po natin, ang mga marami po sila, unang-una, mamimiss nila yung mga pamilya nila. At sa pamamagitan po ng pelikulang ito, makikita natin na meron na talaga tayong problema sa usapin ng pamilya. Dahil marami na po talaga ang mga OFW, marami na po talaga ang pamilyang nag-iwalay. Kailangan po natin talaga ng ganito mga pelikula upang makita nilang muli kung ano ang pamilyang Pilipino. Okay, salamat po. Okay, Nicole? Good evening po. Question ko lang po kasi since kayo, at least kayo sanay na po kayo sa action, yung mga bata, bago lang po. So, ano po yung mga naging preparations for them? May mga workshops po ba sila? Or para mas alam nila yung atake nila sa action film? Ito, inabutan ito. Actually, hindi bago din sa mga bata yung action. Normal sa kanila yun habang habang lumalaki sila, ganun talaga nung unang pasok ko sa pamilya na Shakolat, sila may baril, marunong si Mami Eva nga, ang unang niya sa akin, Robin, parang kailangan na ng langis na shotgun ko. Ganon! So sa kanila normal yung action talaga. Pati yung mga bata, lalo na yung mga anak ni Robin, talagang training niya yan, yung mga anak ni Kuya Romel. Kaya nga natutuwa ako kasi nung nakita ko yung movie, ganyan, yung mga hawak nila sa baril, yung mga kilos nila, hindi mo nasasabi na, hindi ganyan ang totoong taong tamang hawak ng baril. Kasi sa kanila, innate sa kanila yung pagiging action star, nasa dugo talaga nila. Tama ba yung pag-explain ko? Sa pelikula lang, ha? Oo, sa pelikula. Magaling alam talaga nila yung iba kasi yung, alam mong bagong turo lang sa hawak. Sila, parang, normal sa kanila, parang lang sila nagtutoothbrush. Next question ko naman po, for the people na mag-watch ng movie, after nilang mapanood, ano po yung gusto nyong, kunwari, ma-feel ba nila after na manood or lessons na madadala nila from this film? Una, sana isama ng mga magulang nila yung anak nila. At yung mga anak naman, pilitin nilang isama yung mga magulang nila. Sapagkat ang una po nilang maramdaman dito yung value ng nanay mo, anak mo, na pwede pala tayo magsama-sama hanggang sa dulo. Hindi pala tayo kailangan maghiwa-hiwalay. Yun yung unang-unang papasok sa'yo, hindi yung mang-hold up tayo o mang-upak tayo. Hindi po yun ang naging lahat ng Ang amin po talang direksyon pamilya. Baka sakali, pag kasama mo nanay mo, siguro mayayakap mo. Yun ang gusto namin ma-achieve. Thank you po.
Congratulations. Mr. Robin, congratulations po sa pagiging last actor sa MFF. And sa napakagandang pelikula. Ang tanong ko po, base doon sa tema ng pelikula, ito ay pakikipaglaban ng ideolohiya para sa kapakanan ng bawat Pilipino sa ngalan ng ama, ina at mga anak. Bilang ama at ina ng tahanan, gaano po kalayo or how far would you go para may paglaban ninyo ang inyong pamilya? Bilang ama, yun ang Islamically speaking. Abay, kapag hindi mo ibinigay ang buhay mo sa pamilya mo, medyo kulang ang iyong pananampalataya. Yun po ang unang-una. Pagkatapos ng pag-ibig sa Panginoon Diyos at pananampalataya, pamilya. Malalim po masyado. Kaya po masasabi ko nga na ako araw-araw nakikita naman ng aking may bahay sa sariling buhay po. Pinipilit kong maging ama. Siguro wala naman sigurong ina na hindi gagawin ang lahat para sa tingin niyang tama para sa kanyang pamilya. Diba nga, ang most of the time, yung mas malaki yung sacrifice or yung maraming, yung talagang the one that holds the family together is the mother. Diba? So, ganun naman yata talaga. Ang ina, diba? Bilang hindi ako ina. Ayun na pa follow-up question. Bilang napakabata po ng inyong age, at para maging ina ng siyam na anak sa movie, paano niyo po hinandle yung role? Nag-workshop ako para dyan. Nag-workshop ako talaga. Meron akong coach na habang nag-shooting, meron nag-chuchu sa akin, oh, diba, ganito, ganito. Kasi kung ako, yung kada reaction ko, lumalaki yung gumagalaw yung buong face ko, yung mga nanay, diba, kalmado lang sila, relax lang sila. So, yun ang kailangan kong gawin talaga. Nag-workshop ako talaga. Tsaka nung, nirequest niya talaga at pinilit niya sa amin kahit lumaki yung budget. Oo. Nung ako nagproduce, meron ako Doon i-shoot sa Usamis talaga yung... Yes. Nag-shoot kami sa Usamis. Yung libing, yung mga eksena na, for example, yung libing ni Ongkoy, yung character ni Robin, doon talaga namin siya shoot. Tapos ang mga kasama ko doon, yung mga anak, yung mga naiwan na anak. So you can just imagine how heavy the scene was. Nung natapos na nag-cut na si Direk, tuloy-tuloy pa rin sila. They were still crying. As in, they were really weeping. Because they could recall the pain. It was like yesterday for them. So, siguro para sa akin, nakatulong rin yun na madala ako dun sa emosyon na kailangan dahil kasama ko yung mga tunay na mga anak. Nakatulong pa naman ako. Oo. Ako sana nakatulong rin sa kanya para nakasakit pa man ako sa kanya. Kasi nabalik yung kinalimutan na nila, di ba? Hiyang-hiya ako after. Nung tapos na, gano'n sila. Sabi ko, paano? Kasi nag-play pa ako ng music. Siyempre parang maiyak ako, di ba? Dahil hindi naman ako super actress talaga, di ba? So, nag-play ako ng music with Beneath My Wings. Ay! Iyak sila lahat talaga. Saka yung not yung tears na parang, gano'n talaga, hagulgol. Buhay pa po yung mga babae. Opo. Thank you po. Akin Sir Robin po, nabanggit po ni Direct John Villarin, yung si Kylie daw po ay isa sa promising kinakitaan na ng galing sa action. Ano pong masasabi niyo tungkol doon? Pagkagaling po kay Sponky, ako'y nagpapasalamat sapagkat tumanda na po yan sa ABS. Nakakita niya lahat ng artista para mapansin niya po yung anak ko. Maraming salamat kay Direk. At sisiguraduhin ko naman po na pagka nabigyan ng break yung anak ko na bilang action star, hindi po ako mapapahiya. Dahil magmula po yan bata. Magmula po na nagkaisip yan, nag-training na po yan. Isa lang ang pangarap niya, maging action star. Kaya kung sino man po ang magtitiwala sa anak ko, huwag lamang pong pupukawin ng pag-ibig. Marami talaga na siya.
Thank you kayo, Bernie. Oh, Ayun. Salamat. Good evening po. Ang question ko lang po kay Sir Robin, gaano po kadali o kahirap na gumawa ng isang pelikula na bukod sa star-studded na tapos kakagaling niya lang po sa matagumpay na isang pelikula 10,000 hours na tapos kasama pa po yung buong Padilla clan. Gaano po kadali o kahirap yung gumawa ng ganitong kasing pelikula? Maraming salamat po. Yung hirap, natapos na po eh. Ang naging maganda nga, parang ang dating sa akin, parang eto na yung tapos na yung storm, eto na yung liwanag. Kasi nung natapos na kami na shooting, lahat yun, storm yun. Eh biglang dumating yung 10,000 hours, na pati yung pagkakashowing niya, tama, naging preparasyon siya, naging prelude siya. Yung isang napakagandang pangganap. Para sa akin kasi, ganap ito eh. Sa amin na lalo na sa Padilla at Paruhino, ganap sa amin ito. Parang ganun ma'am, ang aming pagtanggap. Kahit po ba sobrang taas na po ng nalating ng isang Robin Padilla, may pressure pa rin po ba? Ang mas malakas hindi po sa usapin ng sa akin, kundi gusto kong maging daan ako ng aking mga pamangkin, ng aking anak, doon sa kanilang pangarap. Kasi ako na, eto na, okay na ako, boundary na ako dito. Pwede na akong mag-relax, pwede na lang akong mag-farming, pwede na, nandun na ako. Sama ka. Kasi kung hindi ka kasama, parang ayaw ko. Nandun na ako. Gusto ko na lamang po ngayon lahat ng proyekto ko. Pati nga po dito na nag-usap kami ni Ma'am Malu. Sabi ko kung may mga pelikula na tumutulong ako dun sa mga kabataan, mas gusto ko yun. Mas gusto ko. Hindi na ako makikipagkompetensya sa kanya. Ano lang, daan. Parang ano ba tawag doon? Parang ermitanyo. Di ba? Parang ermitanyo. Yun po, nabanggit din po yung para magkaroon po ng posibilidad na magkaroon ng party yung movie. Kasi nabanggit po before ni Sir Romel Padilla na dapat po talaga kasama si BB dun sa movie. Meron po bang chance na kung matutuloy po yung part 2, mapapasama na talaga siya dun sa movie? Alam nyo, kung kami, pwede lang, lagi namin siyang kasama eh. Ang problema nun, ayaw niya kaming kasama. Yun ang problema, dahil katulad nung pelikula, siya naman tumanggi eh. Binigay namin sa kanya, tinahi namin yung labas niya para sa kanya talaga. Pati yung location, pinresent para sa kanya. Pero ayaw din niya na kaya si Rostom, patay na si Rostom. Ngayon, kung bilang baby naman, medyo mahirap yata ang lagyan ng... mahirap. Doon na lang kami sa pelikula. Meron naman kaming dalawa eh. Meron, siguro doon na lang. Dito kasi, parang Lord of the Rings, lalagyan mo si Superman. Malayo. Ay, sa inyo po dalawa, hello po. Bilang ama at sina naman po sa totoong buhay, paano niyo po madidescribe yung pagiging ama ninyo at ina sa mga anak niyo po? And ano yung pinaka na proud kayo na nagawa niyo na para sa mga anak niyo? Alam mo, ako hirap na hirap ako talaga sa tanong mo. Natutuwa lang. Hindi ko alam kung paano sumagot kasi hindi ko alam eh. Alam mo yun. Pero bilang mga, parang... ina ng mga anak ko, yan. O, yun siguro ang ibig niyang, wala eh. Siguro you're just here to support them. Diba? I think that's the role. Or Tsaka to hindi be siya the pumapil bridge. ng gano'n. To be the bridge. Yeah, I don't wanna be kasi Attorney siya, attorney. Oo, yun na lang. Diba? Kasi syempre, mas... Katulad yan, mga babae yung anak ni Robin. Meron siya isang lalaki. Napapunta nga niya yung boyfriend sa bahay. Sipin mo yun? Alam mo yun? Nagugutaan ka. Kasi, kasi, syempre, mas naiintindihan ko yung edad nila. Kasi kakadaan ko lang dun sa edad na yon. So, mas na-explain ko sa kanya minsan na, hindi, ganito yan. Hindi, hindi yan ganyan. Wala na lang ako nagawa. So, yun na lang siguro yung magiging tulay ka kung saan mas magiging madali yung relationship niya with the children. That's what you do. Kasi masyadong critical yung stage ko ngayon sa mga anak ko. Kasi nakasama ko sila, mga pinalaki ko yan, mga lalaki.
Totoo po, kasi tawarin niyo ako. Talagang ganun sila lumaki. Tapos nagkahiwalay kami nung nanay nila. Pagkita ko sa kanila uli, mga dalaga na sila, ang hirap po. Napakahirap. Kung hindi talaga siya dumating, baka hindi kami nagkaintindihan ng mga anak ko kasi hindi ko sila masakyan. Siya yun. Siya yung nagpapaliwanag na ikaw naman kasi, mga babae yung mga anak mo. Yun yung kanyang. Sabi niya, bilang ama, KJ ako sa mga anak ko. Oo, ganun talaga eh. Ano sila eh? Lalo sila ni Kylie. Kasi parang, may ibig. Gagal ka. Hindi. Kaya wala ako pagalitan. Ako si ama ngayon. Good evening po. Paano daw mo hinarap nung bumisita daw? Nung dumating? Follow up sila. Naging asawa na muna ako. Hindi muna ako naging ama. Kasi kung naging ama ako, pinalabas ko yun. Pero dahil una, Ako nag-invite. in-invite bahay niya kasi yun. Nakikitira din lang ako. Baka ako palayasin. Totoo po to ha. Kasi, babe. Birthday niya yun. Nagawa ako ng birthday para sa kanya. So sabi ko kay Kylie, dalit mo. Pwede na lang. Biglaan lang po lahat ang naganap. Happy birthday pala. Happy birthday. Tapos akala namin, tapos ang tagal nila nag-usap, nandun sila sa may gitna, dalawa lang sila. Ang tagal-tagal lahat ng tao nakasilip na doon. Ano, buhay pa ba? Sila. Oo, ang tagal-tagal lahat. Nakatingin. Yung buong pamilya tinitiyan mo, okay ba ba? Ano kaya pinag-uusapan nila? Parang eksena sa movie. Oo, para eksena sa movie talaga. Alam mo yung Meet the Fuckers? Ganon. Si Robert De Niro. Ama. Diba? Baka naman ikaw magalit sa akin. Parang tanda mo. Tanda ni Robert. Sa kotse na ka. Mamaya ka. Ganun na kayo ulit. Magtatanong muna. Before anything else, gusto kong i-comment kasi hindi siya yung basang barilan, puro violence. Makikita mo na may pinag-uhugutan yung characters. So, ang tanong ko sa inyo, ano yung natutunan ninyo while doing your characters? Ano yung parang lessons na na-apply ninyo sa sarili ng buhay based on the characters na ginawa ninyo? Ano yung na-apply ninyo na lessons na natutunan ninyo mula doon sa paggawa ng characters na ginawa? Siguro yung maging matapang. Kasi ang tapang ng character ko eh. So, hindi pwedeng lagi ka na lang umiiyak-iyak pa, api-api ka dyan. Kailangan minsan sa buhay, matapang tayo. Kailangan minsan lumalaban tayo. Lalo na kapag alam natin na nasa tama tayo eh. Saka meron tayong pinaniniwalaan. Mahirap naman yung lumalaban ka na wala kang pinaniniwalaan. So I guess yun ang aking na-adapt. Katulad, galing. Bumawi ako. Thank you, ha? Suwabi yun. Paano ko papantayan yun? Sa akin, babalik ako ulit dun sa kapag hindi natin talaga natutunan na ipaglaban ng tama, magiging ang isang pamilya guguho. Kapag yung pinakapinuno, bawa yung ama, nakita ng mga anak niya sa lise, pangit ang ginagawa. Pangit ka, huwag mo nang isipin na hanggang dulo, magiging mabuti. Dapat ang ama, laging tama ang gawin para maging domino. Yun ang nakikita ko po. And I think you're doing the right thing sa pagpapalaki din ng mga anak niyo. So, hindi. Maraming salamat po. Salamat.